Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, February 26, 2026. So, maganda pa rin yung galaw ng index pero medyo nag-doji yung kandila natin sa kanya. So, malit na inverted doji yung galawan. Nag-close yung index natin ng 6,625.46. So, malit lang siya, 0.08%. Pero malaki pa rin yung ano. Akala ko ito yung net foreign buy natin kahapon. So, bago pala to. Kahapon, yung net foreign buy natin sa kanya 1.85 billion. So ngayon, yung net foreign buy natin dito is 1.05 billion. So ibig sabihin, ang laki na no. So nasa 10 billion na po yung net foreign buy ng ating market. So random nyo din ba yung mga blue chips natin? Medyo gumagalaw na po siya. Although karamihan pa rin ng mga gumalaw dito, mga small caps na stocks natin, maliban dito kay Plus siguro na kasi medyo umarangkada yung galaw natin sa kanya. So, majority ng mga winners is mga small caps. Pero meron na rin pa isa-isa doon sa mga big caps na stocks po natin. Hindi ko nasilip ko yung 1 billion na net foreign buy na yan is kay ICT ulit yan eh. So hopefully distributed siya doon sa mga individual na stocks natin. Okay? So sa global market natin, okay naman yung galaw nila kagabi. So berde yung closing ng US market. European stocks okay siya ngayon. Pero yung futures pala ng US market ngayon mukhang pullback na siya. So ang inaantay lang yata yung result ng Nvidia. So maganda naman yung guidance supposedly ng Nvidia. So dahil kaya naging maganda yung closing ng US market. So European stocks okay naman siya. Pero majority ng Asian stocks nagda-drop. So ang good news sa atin, yung crypto, umaarangkada siya. So nasa 68K ulit si Bitcoin. Siyempre yung alaga natin na si Sol is above 80 USD na naman siya. Okay? So balik tayo dito sa Philippine market. So yung nanguna na malakas yung gain talaga dito sa market natin is si PXP. So meron kasing mga balita, di ba, galing kay MVP with regards sa exploration doon sa malapit sa Palawan. So kaya mainit na naman si PXP. So nag-up siya ng 18.37%. And meron siyang 1.21 million net foreign buy. Tapos si Plus, nagulat din ako, di ba? Second day na berde tayo sa kanya. So nag-up siya ng 9.64%. Pati si Web, market pa rin ha. Although wala siya dito sa discussion natin, market din siya. And then meron siyang 31.25 million net foreign buy. So may mga pumapasok na rin sa kanya ulit. Tapos si SCP natin, another green candle, so breakout na naman, 4.25%. So parang hindi pa tapos yung ano niya, yung base sa usapan natin, di ba? Kasi wala resistance eh. So meron siyang 2.38 million net foreign buy. Tapos si ABA, gumalaw din siya, 4%. So breakout na siguro to. May clear breakout na siguro sa MA100. 9.71 million net foreign sell. And then si Felix Mining. So maganda rin yung earnings niya. So nag-up siya ng 3.72%. And meron siyang 42.86 million na net foreign buy. Okay, so yun po yung mga pag-uusapan natin. So yung ating disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. So lalo na ngayon, di ba? Medyo maganda na yung markets natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat dun sa mga regular viewers natin. Company reviews, wala pa rin tayong bagong IPO. Profit or loss, mga sample trade sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE stock market studies, yung mga basic learnings natin sa market naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga cryptos or play to earn games naman natin. Okay? So check na lang yan, all about cryptocurrency. So sa social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, pili ka na lang. Budagi Picks, yung mga article natin sa local market, hindi ko pa rin siya na-update. So i-update natin yan later on. Tapos sa Twitter, hindi ko pa nakita yung summary ng ano eh,
Philippine Stock Exchange kasi medyo maaga na naman tong record natin. Isang araw late na late ako nag-update. So wala pa yung summary ng market. So basahin na lang natin kung ano yung mga na-post natin dito. Okay? So foreign funds bought, China Bank, East West, Metro Bank, DHL, SLF, FGen, FPH, Meralco, Jollibee, URC, AC Costco, GT Cap, Ali, FLI, MEG, Ditotel, Converge, Cebu, ICT Map, STI, Bloom Plus Web, Pure Gold 7, Wilcon, APX 80, Nickel, and then CPXP. So yung mga top gainers natin, plus SCP, so DHI yan. So sila yung mga nandito sa CPX, PXP sa mga reviews natin. And then, sa summary ng mga blue chip, so syempre nauna si Plus kasi 9%. Laki ng tulak. Ali 2.9. Nagbalik yung mga properties. SMPH 2.33. Ayala, so nakabalik na yata to so may average line niya last time. 1.74 PLDT, 1.42 and then Converge 1.27. So nag-drop pala si ICT. Negative 2.05%. URC nag-drop din. 1.46. Metrobank 1.41 and then Emperador negative 0.63%. So konti lang yung mga nag-drop. Foreign funds sold, BDO, BPI, Union Bank, CREC, SCP, SPNEC, CNPF, Del Monte, DNL, ABA, Aboitiz Equity, AGI, AREITs, CLI, PhilREIT, Globe, ATI, DWC, at saka si Robinsons Retail Holdings. Okay. So may good news pala si Plus natin. So nag-up siya ng ilan to? 9.5% today. Online gross gaming revenues steadily improve. Ito yata yung gain. Akala ko yung income niya is nag-up ng 9%. Ito yung gain niya for the day. Improve reflecting companies' proactive measures to strengthen platform resilience. Pero ang laki na epekto ng di ba? Pagkakatanggal niya sa GCash. Ayan. So wala na masyadong lalaro ng plus siguro. PXP, so ito yung usapan. Philippine MVP says China can be a partner in gas project. So should consider partnering with China to develop yung gas field. Siyempre may hype ulit si PXP natin. Kaya umarangkada. Share buyback, Fruit AGI, SMPH, Nickel, may change of director, OPM AGSM, yan yun. Tapos si ASN, TAPS ASN for 100% energy supply. So in life. Saan ba yan? Largest Filipino life insurer. Okay? IMI allows early exercise of ESOP. IMI's board amended its 2025. Okay. Stock employee. So Nickel Asia net income, umakit din to, up 312%. So grabe yung earnings niya. AAB receives SEC to shorten its corporate term. And then finances, umakyat for today. SSI to MNS on May 2nd. PLDT, net income, 1% lang pala. Pero mainit siya kasi ito si Maya, di ba? Gusto mag-IPO daw. Ayan. So, nung alas 12, okay, Plus Ali pa rin yung nangunguna. Pero si Plus nasa 5% lang kanina. And then URC, SEC yung nagkakaroon ng pullback. Pullback pa rin yata si SEC, di ba? Sa closing natin. Okay? So, ICT with over 10 billion market cap is the biggest mover of the Southeast Asia Stock Exchange. So, hindi lang sa Philippines. Okay, Mega World, okay din. 11% increase. Good news ni Nickel Asia, PXP should consider partnering with China. So, hinahype lang si PXP. Tapos si Nickel ulit, ICT, yun? PXP, daming news si PXP. SM Prime face challenging fourth quarter with 7% revenue decline. Medyo may na. China Bank records 28 billion in 2025 as loan. And then TAP planning to establish a trading house in Singapore. Okay, expansion. Okay, Meg, good news. Yan na yung kanina. SEC ulit. Tapos Meg, CPG. Naulit na lang yung mga post natin sa kanya. Okay, so yun lang yung mga balita na nakita natin.
dito sa market. So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Check nyo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, tingin tayo dito sa index. Ayan, hirap na hirap umakyat sa 6.8 si PSE. So, ganyan pa rin naman. Breakout sa 6,500. And then, pinaka-next na resistance is malapit dito sa 6,800 level natin. So, goods pa rin yan. Lalo na, meron pa rin tayo nakikita na net foreign buy dito sa market. So, hindi pa naman overbought si PSE. So, may chance pa umarangkada. Hopefully, may rally tayo. Kung wala bukas, by next week. Kasi nandiyan yung mga foreigners Halos 10 billion na, di ba? Another 1 billion kanina. And then, 6,600 yung closing po natin. So with regards sa sa mga blue chips. So makita mo dito yung mga big caps. Si Maynilad pala umakyat ulit another 12%. O si Plus lang bumuhat ng index, no. Okay, SMPH, AC, umakyat lahat. Ali, ayan. So maraming gumalaw ng mga big caps na stocks. Okay? So PXP yung tinodo kanina, ayan, 18%. Nakabalik na siya, 'Di ba? So akala ko yung sino ba yung mining yung inaabangan ko dito sa bandang taas. So PXP. So 18% plus 9%. Ayan, medyo malinaw na yung breakout natin. Tapos si DHI. So nag-bounce. Okay. Kala ko ba may ano na to? Ito ba yung may tender offer si DHI natin? Okay. And then si 7-Eleven, 6%. Ayun, nag-breakout din. 6.19. Tapos SCP, 4.25. Ito, akyat ulit. Tapos si ABS-CBN, 4% up. ABA, 4%. Breakout na yan, Breakout na. Tapos si Felix Mining, 3.7. Okay, pa-breakout din. BLL kulang sa volume, pero umakyat. Bloom, 3.49%. And lastly, sino pa yung may volume? Ali, 2.92%. Si Security ba, umakyat din, Breakout din po yung kanyang galawan. So, tingin tayo dito sa mga nalugi for today, yung mga nag-drop. Wilcon, minus 4%, nauntog. So, pero net foreign buy siya, 18 million. And then, Ani, umakyat kanina, tapos nag-drop din, 3.64%. So, konti lang, Mga penny stocks yung mabumagsak. Yung may volume, wala masyado. Mark Ventures, minus 2.6. Hindi na makarangkada, Mahirapan siya umarangkada after ng malakas na dividends. Okay, so balik tayo dyan. And then, silip tayo dito sa global market. So, mukhang mapula mamaya yung galawan po dito sa global. So, S&P Futures, minus 0.17. And then, Dow Futures, minus 0.22. Tapos, si Nasdaq, negative 0.28%. Okay? So, European stocks, may konting mix pero mas marami yung berde. And then, sa Asia markets, parang balance, Maraming mapula din for today dito sa Asian markets natin. Okay? Next, crypto. Ano bang catalyst nito? Bitcoin, 68K. Matataas yung galawan nila ngayon. So, Ethereum, 2K na ulit. XRP, 1.44. Sol, so 87 na yung alaga natin. Tapos si Dodge, 0.1 ulit. May galawan dito sa bandang cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and pag-usapan natin na mabilis yung ating trending stocks. Okay, so unahin po natin si PXP. Nabuhay sa chismis ulit si PXP natin. Pero anyway, good kasi yung conditions sa market kaya may mga pumipitik talaga. So nag-up siya ng 18.37. So mukhang bubutasin na niya yung previous peak niya dito sa 3.64. So nag-breakout tayo dito sa 3.06. Lakas ng sipa niya, Pangalawang araw pa lang Binomba na si PXP natin. Okay? So based dito sa galaw natin, yung RSI is bumalik dito sa bullseye and pansin nyo, nagkaroon din siya ng volume for today's trading natin. So maganda yung volume ngayon ni PXP. So ngayon, yung RSI, rather yung MACD formation natin sa kanya, maganda rin yung galawan niya. Okay, so very good. Good prospect si PXP.
Congrats dun sa mga sumakay. Baka i-break na natin yung resistance. So normal naman yung paggalaw ng price action. Hindi siya binomba sa pre-close na market natin. Okay? Next, plus. So maganda rin yung galaw nitong si plus natin. So yung kahapon na pinag-uusapan natin, ayan, finally nakamalinaw na breakout na rin siya dito sa MA20. So tignan natin hanggang saan yung abutin na ito. So pinakamalapit na resistance is dito sa around 19.97, di ba? So nag-close siya 16.38, 9.64% up and 31.25 million. Ito maganda sa kanya. Meron siyang foreign buying. Ayan. So gumaganda na yung trend ng mga diamond holders natin dito kay Plus. So breakout tayo sa RSI 50. Hopefully makabot tayo dito and then makabalik ulit tayo dito sa 26 pesos. Mukhang malabo na yung 30 ah. Wala tayong catalyst na lumalabas. Si Web, ang alam ko na umaakyat. Ayan. So okay lahat ng indicators niya. Silipin natin si Web. Oh, nag-doji kanina. Ayan. So ingat na lang. Doji pala si Web natin. Okay. So marami nag-bottom pick siguro dito kay Plus. Hopefully, dumiretso. Next, SCP. Ito yung may malaking gap, di ba? After ng price adjustment niya last time. So malakas yung sipa. Wala tayong resistance. So diretso yung galaw. Breakout na rin yata eh. Kahit idugtong ko dito. Ayan, sakto. Sakto na pala to sa pinag-uusapan natin. No? 21 pesos. Tingnan natin. So, yan yung pinaka-next na resistance. Actually, wala nga resistance. Yung pinaka-next na resistance kung trend lang yung pag-uusapan sa kanya. Okay? So, mali mo, umakyat pa. Pitikin pa ulit si SCP. So, nag-close na 20.85 up nga po siya ng 4.25%, 2.38 million net foreign sell. Ayan. Overbought na yung stocks natin. Nag-RSI 72 na. Yung RSI level naman niya. Okay, ganda rin ng galaw ni SCP. Next, ABA. Pinupwersa talaga mag-breakout, no? Ang lalaki ng volume niya, oh. So, hopefully, yan na yung true breakout. Mahirap man yung pagka-breakout niya, pero breakout pa rin. Yung candle natin. So, currently, nasa resistance. Pero ang pinaka-next natin is, resistance area nga siya, no? Okay, tignan natin kung mag-close the gap siya malapit dito. Okay? So may gap, may konting gap dito. Yan. So pwede niya i-fill yan kapag maganda yung galaw ng market natin. Wala ba tayong catalyst dito? Parang wala, no? Pero binobomba ng ng volume. So good chance ituloy pa rin niya. So nasa RSI 69. Hindi pa naman overbought. So nag-close si ABA 0.39 nga and then 4% up. Okay? Next, PXP. Okay. So to si PX rather PX pala. Ayan. Ito si PX. Maganda daw yung earnings nito based doon sa mga nababasa ko sa kanya eh. Okay. So yung ating dividend, maliit lang naman yan. Pero ang sinusundan niya is meron naman siyang trend malapit dito sa MA 100 natin. So kung susundan natin yan, parang ito na rin, no? Okay, average. Lagay ko siya dyan. So pinaka-next na resistance natin, medyo mataas pa, no? 13.68. Okay na rin yan, di ba? Projection para sa kanya. Kasi hindi pa naman siya overbought din. So bullish din yung mga RSI levels natin sa kanya. Okay. So maganda yung sign na pinapakita. Okay din yung MACD formation. And then overall picture is okay naman siya. Ayan. So nag-close siya ng support pala. Support. Ilagay na lang natin dito sa MA20. So nag-close 11.7 up ng 3.72 and then 42 point. Ito maganda sa kanya. Meron siyang 42 million na net foreign buy. And then lastly si DHI natin, nabuhay ulit ah. Akala ko hindi na hindi nagagalaw kasi tama ba? 1.68 yung tender offer price niya. So tignan natin kung aabot siya ulit diyan. Kung wala mag-tender offer di okay, di ba? So okay yung price action niya, nagba-bounce dito sa RSI level natin. Okay? So pinitik din siya. Hindi ba sa lang to, pre-close? Hindi naman, no? So may bumomba talaga nung umaga dito kay DHI natin. Okay?
So, nag-close siya 3.94, 7.95% up, and 308K net foreign buy. Okay? So, yun lang muna yung ating review sa market. So, very good. May chance na umabot pa rin tayo ng 6.8. Pero siguro next week na yon. Kasi nagda-dowgy yung yung candle natin. Maliban na lang kung bumbayin siya ng mga foreigners natin bukas. Pero very unlikely kasi nga um, yung galawan natin is um, naka-base naman tayo dito sa malakas na foreign buying. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang o sa mga guide. And then join ka dito sa group sa crypto. Palabi Trader crypto ko to. Check mo na lang. Papareview sa atin si coins.ph. Tingnan natin kung matuloy. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader at saka Facebook page. Pili ka na lang. Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.